Isang mapagpalang araw, munting kaalaman nga pala, nako, eto pala ang dahilan kung bakit magrarally. Di umano ang malalaking grupo o mga organisasyon na mga religion. No, dahil nga dito may nabuko rin si Senator Marcoleta, 'di ba nakaraan niya, sinabi ko sa inyo na meron si Senator Marcoleta na paninira. Yung mga sinasabi daw si Gutesa daw nagsalita na binayaran lang ako ni Marcoleta, pinapalabas nila sa kanilang page. Pero alam nyo ba, may natuklasan tayo na totoo pala talaga ang mga troll farms. Akala ko dati po, joke-joke lang to, paninira lang to. Totoo pala kasi, pinuntahan ko po itong page na to ni Junior. Na page ni Junior po to, mga kababayan. May nakita po ako, puro ganito ang post. Kay Kiko Barsaga, yan o, Meow Barsaga, school history, kick out. Puro ganyan. Kanina po, bago nasundan yung vlog ko, 3 oras nagkakalkal ako sa computer ko. Ganito po, nakikita ko lahat. O, ibabak natin po. Ito po Hindi po ito, nakapublic naman po yung page niya, no? So, may karapatan tayo kalkalin yung mga nagko-comment, no? Okay na naman siguro, no? Kagaya nito, sample nito. No? May nagkamayan, di ba? Tignan nyo po yung mga nagko-comment sa kanya. Lead. Ayan o, ang katulad ng mga ito, 22 followers, 222 followers lang, kaduda-duda. Grabe, support nila, Korea Love. O, pag tinignan mo yan, ayan o, eto na naman, nakita nyo, Kiko Barsaga na naman siya o. Nakita nyo? Ayan o. O, ibak natin mga kaibigan lahat yan. Alam mo sa tansya ko nasa 2,000, 3,000 mahigit. Tapos nagsishare, automatic share. So, ibig sabihin, lahat yan, hindi, baka sabihin nyo kasi, planted Gusto ko, hanggang pangatlo lang ako kasi baka isipin nyo planted to Kahit random, ito, 137 followers, click ko ayan ito na naman. May Kiko Barsaga naman. Iisa yung page, konti lang yung ano niya, pagtapos tignan mo kung kailan kinreate, December 9, iisa kinreate lang. Talagang ganito lang itsura lagi niya. Ang dami po niyan, sobrang dami niyan. Ako, nakalkal ko, lagpas 1,000 alam ko Talagang pag sa cellphone, mas madali kasi hindi bumabalik. Sa cellphone kasi, ito kasi di ba bumabalik sa page pag binak mo? Sa cellphone, pag binak mo, hindi siya nabalik ng page. Doon mismo sa comment lang, kaya maiisa-isa mo siya. Ito kasi desktop tong gamit ko no? Tingnan nyo kahit sino, tingnan mo to. Ito, nakikita ngayon na lang yan. Pero good transaction, sold to China. Kalaba, ano yan, kumbaga, against sa BBM yan. Pero yung mga nagko-comment na, uy, ang galing-galing niya, wala ako nakita, bihira lang na totoong tao. Totoo lang. Magtingin-tingin ka pa dyan, ito, follow, 2 tao. Kayo na tumingin. Ayoko pong sobrang, baka sabihin nyo planted Ay, si Munting Kaalaman, nagpa-planted lang. Hindi. Kayo mismo pumunta sa page niya. Tignan nyo isa-isa yung mga nagko-comment sa kanya. Hindi, promise. Ito, snack attack. Tignan natin baka kay Kiko Barsaga din. Ito na naman. Meron na naman di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan na tayo, hindi tayo nanguhula-hula lang. May basehan tayo. Hindi katulad ng ibang vlogger, kudak ng kudak lang. Ay sinasabi may troll farms. Eto nakikita may resibo. Ganito mga kababayan. Gusto ko, baka sabihin nyo kasi, kinrate ko yung account tapos pinag-comment ko doon. Tapos pinipili ko lang yung mga gusto ko makita. Hindi. Puntahan nyo po lahat ngayon para makasure kayo. Puntahan nyo yung mga comment section. Tignan nyo kay Kiko Barsaga nakalagay yung student siya. Di ba nakita nyo, pinakita ko na ganun po mga sinishare nila. Iisa tapos yung mga followers nila, 103, 199. Hindi siya real account. Tapos yung mga pangalan, snack attack, ganyan, Echebechera, mga Indiano, iba, Arabic. Totoo po. Wag sa akin po, wag nyo ako paniwalaan, wag ako. Gusto ko sa inyo manggaling puntahan nyo page ni Junior. So, ano ibig kong sabihin? Yung mga nagko-comment kay Senator Rodante Marcoleta, base sa akin hindi ako nang bibintang base sa akin gusto ko yung makita nyo. Dinilit na yung page kaya hindi ko na kayang patunayan. Ayoko sabihin pero ikukwento ko na lang, baka sakali maniwala kayo.
Ito, ilalagay natin sa Chorya na lang. Kasi dinilit yung page na kung saan sinisiraan si Senator Dante Marcoleta, di ba? Yung sinabi na si Gutesa daw, nagsalita, binayaran po ako ni Marcoleta at ni Mike Defensor. Fake page pala yun, nalaman ni Senator Marcoleta. Related naman kayo dyan, di ba? Lahat na nagko-comment doon, wala na mapapakita kasi binura eh. Pero kwento ko na lang, baka sakali maniwala kayo, ha? Siguro naman, trust naman kayo, maniniwala kayo kasi nagpakita ko ng ganito. Yung mga nagko-comment doon, siya din nagko-comment yung kay Junior. Ang dami. Libo. Pati nagsishare libo. Kaya pala walang engagement. Nagtataka ako, pero naka-boost. Binuboost pa nila. So, ibig sabihin, nasa yung totoong followers niya. Kakaunti lang pala sila, puro matatanda, mga senior. Yung mga bilib na bilib kay Marcos Senior. Ako bilib ako kay Marcos Senior, promise. Pero kay Marcos Junior, hindi. Kaya yung mga senior ngayon, na citizen natin, mga nanay-tatay, bilib na bilib sila, pati natitira ngayon, kay Marcos Jr. Kasi yung tatay, kinabiliban nila. Kaya nadamay ang anak. Mag-isip-isip po kayo, nanay-tatay. Hindi porket magaling yung tatay, magaling yung anak. Hindi po. Hindi po ganon. Di ba? Iilan lang po mga sumusuporta po talaga. Puro troll farms. Hindi ako nang bibintang, ha. Ayoko. Ang lahat ng ito, gusto ko, tuso to mga to eh. Tuso eh. O, di tuso din tayo. O, lahat ng sinabi ko, haka ko lang, Chorya ko lang, opinion ko lang, huwag niyong paniwalaan. Pero, puntahan nyo yung page niya, suriin nyo. Doon nyo malalaman, mas matindi pa pala. Grabe. Wala, kaya pala, ang nagtatanggulan sa kanila ay ilang vlogger lang. Bayaran daw ata. Wala, kaya may mga nagko-comment doon sa mga vlogger na yon, iisa din. Sila lang din. Konti lang pala sila. Kaya pala, pag nagpapasurvey ng EPs sa kasi Junior, nananalo EPs. Dahil organic, yung mga nag-heart, hindi troll farm. Totoong tao. Katulad ko na lang, pamilya ko eh. 5 kami, nag-heart doon eh, sa EPs eh. O, kami na yun ha. Kaya pala organic, hindi troll. Kaya pa nagpaboto kay Sara, eto katunayan ha, nagpaboto kay Sara, EPs sa kasi Sara, nananalo si Sara. Si Junior versus EPs, nananalo EPs. Ganon din si Treneling, nananalo EPs. Lahat sila, ibig sabihin, walang sumusuporta sa kanila. Alam nyo bakit? Nakita na ng taong bayan. Ayaw silang suportahan ng Pink eh. Play safe ang mga Pink. Oo. Kakampihan sa Junior, kunwari. Tamo, pag nababa si Junior, o ba, nawala na? Ano ba, umalis na sa pwesto? Tamo, a-attacking ngayon sila kay Junior. Marcos na naman. Never Marcos again. Gagano na naman sila. Tandaan niyo yung tagline nila. Never Marcos Marcos ano yun? Ano yun? Ilagay nyo nga sa comment, ano yun? Marcos never again ba yun? Ano yun? Gagano na naman sila. Yeah? Kaya yung mga Pink na yan, walang ibang layunin talaga. Yung iba, ayaw nila sa kapayapaan ng taong bayan. Galit nga sila. Mabalitaan nila nag-rally IEC dati. Galit sila. May mag-rally, galit sila. Bakit? Yung rally naman na yun para sa kapayapaan, ayaw nila. Di ba? Sa madaling salita, hindi totoo yung sinasabi nila na ang kanilang ginagawa para sa taong bayan. Dahil sabi ko nga, kung talagang para sa taong bayan yung ginagawa nila, etong issue ngayon, ang pagtutuungan nila ng pansin, hindi yung Duterte. Bakit anya mo tikalaman? Ayaw mo kay Duterte pagtuunan ng pansin yung investigasyon? Hindi sa ayaw ko. Karapatan nyo rin yan na mag-imbestiga kay Duterte. Nga lang, unahin nyo to. Ang masama kasi sa inyo, inuuna nyo yung nakaraan kesa yung ngayon nangyayari. Tama, mali. Diba? Katulad nitong ni Boy Tago. Sabi ni Senador, tignan mo, basahin mo si Senator Lito Lapid. Ito ang tugon ni Senator Lito Lapid ng tanungin tungkol sa posibleng pagbabalik ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Bahagi nila Lapid. Magandang ibalik si Lacson bilang leader ng committee dahil alam umano ng publiko na totoo kung mag-imbestiga si Senador. Anong alam, sir? Anong alam mga totoo, sir? Sir, unang-una, ang daming mali niyang tao na yan. Bumaba sa posisyon niya bilang Blue Ribbon. Ba't babalik ulit yan ngayon? Bakit? Sa pakiusap? Ayaw ng taong bayan dyan, sir. Sir, ayaw ng taong bayan sa kanya. Bakit? Sir, challenge ko kayo. China-challenge kita, Sir Boy Tago. China-challenge kita. Maniniwala kami sa'yo. Ha?
sige, paniniwalaan namin, igagalang namin yung parliamentary courtesy mo na hindi pwede ipatawag si Romualdez kasi may parliamentary courtesy. Iginagalang namin yung desisyon mo. Pero, ipatawag mo ng personal, imbitahan mo sila lahat na nabanggit kay Diskaya, Gutesa, ipatawag mo. Baka ikatwiran mo, bakit ipapatawag? Nangatwiran to, ang sabi niya yata doon sa isang news, na magiging nakakalito daw, magpapagulo daw sa investigasyon. Sir, akala ko ba bilib na bilib sa yung mga kasamahan mo? Pati si Senator Lapid, pati si Bugok na school bukol, ha? Na tinitira ngayon ni Anjo. Good job, Anjo. Good job. Vice Mayor, good job. Di ba? Oh, bakit bilib na bilib kayo sa taong ito? Ha? Wala nga nagawa to eh. May nagawa ba to sa pag-imbestiga? Bilib na bilib sila na galing mag-imbestiga, ganyan-ganyan. Hindi mo nga mapatawag yung mga napangalanan eh. Tapos sasabihin mo sa ibang news, allegedly sinabi niya yun, sabi niyo, magpapagulo daw sa investigasyon pag napatawag pa daw yung mga pinangalanan. Parang ganun eh, parang ganun. Ba't magpapagulo? Sa isang investigasyon, sir, ha? Talagang magulo. Dapat, pag ikaw investigador, alam mo sa sarili mo, may manggugulo at magugulo. Wala naman investigasyon na pag inimbestiga mo, kuha mo kagad ang gusto mo eh. Hindi, sir. Kumbaga nga, tatagal pa yan, talaga mahihirapan ka. Trabaho ng isang investigador yan. Bakit ayaw mo magulo ka? Ha? O dahilan mo lang yan talaga para hindi sila ipatawag. Bigyan mo kami ng dahilan ba't ayaw mo ipatawag yung mga yun maliban sa parliamentary courtesy. Sige nga, challenge ka namin, sir, kung talagang magaling ka. Tanda-tanda mo na, sir, eh. Kung talagang magaling ka, sir, challenge ka namin. Nagkakagulo na, mag-rally na malaki. May malaking malawakan, giant rally, sir. Sana manatili ka pa rin dyan, sir, sa posisyon mo, sir. Panalangin namin, sana po si Ping Lacson, manatili po siya pre tempore, sana po manatili po siya Blue Ribbon. Oo. Panalangin po namin sa'yo, manatili ka dyan. Bilib naman kami sa'yo, sir eh. Bilib naman kami sa'yo, sir. Bilib na bilib kami sa'yo, sir. Totoo lang. Hindi lang kami bumilib, alam mo, sa banda. Ha? Magaling naman siya mag-imbestiga. Sa mga mga nakaraang niya. Hindi mo mapatawag yung mga pinangalanan. Doon lang ka namin sinisilip, sir. Ipatawag mo. Sige, talo na si Marcoleta. Talo na lahat kami. Okay na, sige na. Kakampi na si Gutesa. Kakampi na si Diskaya. Okay na, sige na. Pati yung stronghold na yung insurance ni Marcoleta Diskaya. Sige na, parehas na. Sige na, talo na kami. Pero patawag mo yung mga pinangalanan. Sir, promise, sir, araw-arawin kitang ibablog. Sasaludo ko sa iyo pag napatawag mo sila. Challenge ko yan, sir. Alam nyo, credible naman talaga siya eh. Naging chief PNP yan. Naging investigador yan. Walang kaplastikan, walang kinakampihan. Tama-tama yung paliwanag. Tama ka dyan. Parehas tayo paniniwala. Magaling si Lacson. Pero, ipatawag mo muna yung mga pinangalanan bago namin 100% na sabihin namin na talagang mahusay at magaling ka po. Naniniwala kami kay Senator Lito Lapid na magaling ka. PNP chief ka, okay ka, the best ka. Walang plastic, ramdam namin yon. Pero ipatawag mo muna sila. Kung hindi mo po magawa yon, sir, dalawa lang yan. Nagsisinungaling kayong lahat, nagpapanggap lahat kayo na kayo ay investigador. Yun lang yun po, sir. Kung hindi mapatawag, dumako na tayo dyan. Huwag na tayo, umalis na tayo dyan. Dito na tayo kay Dito naman ako at good. Eto, si Boy INC to JLL sa KOJC. Tinitira niya 3 religion. Nasa ibang bansa to, tsak na tsak ko. Kasi tapang eh. Kasi sa Pilipinas, di naman ganito yan pag sa Pilipinas eh. Ang ayaw ko lang sa kanya, gusto ko, sir, kung nakikinig ka, yung mga troll na yon, tignan mo yung page na lang, kalkalin mo. Pinapahintulutan kita, i-vlog mo ako. Kung hindi totoo sinasabi ko. Sige, sa opinion ko yan ha. Sa akin yan ha. Kung mali ako, di mali. Ha?
Yun ang napansin ko lang. Yun ang aking pagmamasid. Pero, ang lahat na baka sabihin nyo nang bibintang ako, may troll farm si Junior. Hindi. Para hindi nyo ako pagbintangan na nambibintang ako, ha? Panaginip ko lang lahat yun. Kinuwento ko lang sa inyo. Ha? Teorya ko na, opinion ko na, haka ko na, panaginip ko lang lahat yun. O, di ba? Ganyan tayo kayo katuso, mas tuso ko sa inyo. Yeah? O, pakinggan natin tong mamang ito na sinasabi niya tungkol sa opinion niya to eh. Ginagalang natin ang opinion niya, pero pakinggan natin. Hello guys, nandito naman ako at good evening dito, good morning dyan. Ito, pag-usapan ulit natin ha. Follow up lang ito sa plano na rally na gagawin ng INC, sa pangunguna ng INC, KOJC at ng JIL. Okay guys, ito. Meron naman tayo na ako ang bagong impormasyon. Kakatapos lang ng meeting ng mga taga Davao, ng grupo ng mga nasa Davao, no? Nag-meeting sila sa Samal Island sa sa bahay ni Sunny Buenaventura. Okay, sa ng subdivision ba 'yon? Okay, sa bahay ni Sunny Buenaventura. Palagay ko familiar kayo kay Sunny Buenaventura, di ba? Ito yung pinatawag sa Quadcom noon na ni Sayad. Anong tawag dito? Parang administrator ba ito? Basta 'yon. Parang nung nasa Quadcom si Sunny Buenaventura, no? Okay, guys, nag-meeting roon kasama yung 100 na mga leaders nila. Ang iba doon ay mga guardians, no? At sila ay napagkasunduan na sa gagawin ng rally, babiyahe sila. So papunta sa Manila. Kung guardians, ang dami niyan. Tito ko dating guardians eh. Hindi dating guardians. Hindi ko lang kung may dati o meron kasi meron siya tak na guardians eh. Hindi ko lang kung yun Ila at mga mag-ereplano sila. Sa katunayan binigyan na nga sila ng mga advance na ating 5,000 bawat isang tao. So ibig sabihin kasama guardians sa sabi niya. Sa pag-attend lang doon Tapos ang hindi na matutuloy sa November 5, nagkaroon ng tentative na schedule parang between 15 to 15 to 17, so 3 days. Yun ang pinaplano. At sila, yung 100 na yon, yung mga magiging team leader nila ay may allowance na tigpa 5,000 ang bawat isa. So ngayon, 5,000 per day yun Sa Manila, ganun din ang magiging bayaran. 3,000 per day. Kasi may vlog po siya na KOJC daw pati INC babayaran ng 3,500. Nakakatawa. Alam niyo bakit? Kung nag-iisip siya, mapapasin mo yung buhok niya nito medyo puti na. So, normal sa tao yan pag may edad na. O kaya kung wala namang edad, normal yan kasi minsan may puti naman ako. Wala naman ako edad, no? Nasa line of trip pa lang ako pero medyo may puti na rin ako dito. Pero yan ang kahayagan na ikaw ay hindi na bata. Correct? Ibig sabihin, sir, namuti ang buhok mo dyan sa gilid mo na natataka ako na hindi mo lubos maisip lahat ng sinasabi mo, sir. Bakit? Kung ang INC binayaran ng 3,500, KOJC, ang INC ang dami, 4 na milyon, 5 milyon pupunta. Kung sakali magrarally doon kasi sa PISA, sa worldwide, hindi doon sa Rally for Peace January 13. Sabi nila 2 million daw. No, 4 na milyon 'yon. Hindi niya nilibot yung helicopter niyo sa kabilang side. Punong-puno yung 4 na milyon 'yon. Marunong pa kayo doon sa talagang nakakaalam. Diba? Ibig sabihin, babayaran mo ng 3,500 isa nun? Pati KOJC? How? Ilan yun? Billion of money. Sinong tao makapaglalabas ng bilyon? Mga Duterte para magbayad sa mga yon? Sir, sabi ko kasi, sir, yung bubuhok mo sa gilid, namuti na, sana kapag iisip ka ng kung anong tama. Kasi yung babayaran ganun? Wow! Sinong tao maglalabas ng daang milyon? Bilyon na aabot. Imagine mo sa isang tao, 3,500. Ilan ang pupunta doon? Mga 10 milyon? Times mo sa 3,500 ilan? Magpapag-aaksaya ng pera. Tapos pinabibintangan si Sara, ang kinurakot daw, 120 million, etc., etc., 1 million. Tapos magbibigay ng daang milyon? Okay lang kayo, sir? Sa natural, sir, hindi kayang gawin ng tao yun, sir. Ano kukuha ng pera? Come on, sir. Sir, yung tao, ibig mo palang sabihin, sir, yung ginagawa ni Junior ngayon, na merong katiwalian, na hindi niya pinababayaan niya lang. Sabi niya, makulong na ang dapat makulong. Pero asaan, di naman nakukulong.
Ibig ko palang sabihin, sir, yung mga galit ng tao ngayon sa flood control, yung binabaha araw-araw sa Bulacan at sa iba-ibang lugar, sir, nagbibirulan ng damdamin yun, sir. Yung ba sasama sa rally para ay joke lang to, okay lang binaha kami, magpapabayad kami, paying 3.5. Ganun ba, sir, pagkakilala mo sa mga Pilipino, porkit nandiyan ka sa lugar mo, sa ibang bansa? Ganun na ba kababatingin mo sa aming mga Pilipino? Nababayaran kami? Hindi ba pwede? Kaya kami magrarally sila dahil napuno na sila dahil wala nangyayari sa gobyerno? Sir? Hindi ba ganun, sir? Ibig ko palang sabihin, wala talagang magrarally sa nangyayari ngayon? Ibig sabihin, binayaran lahat yon. Yun ang gusto mong palitawin eh. Ibig sabihin, bayad lahat yon para magrally. Sa madaling salita, mga kaibigan, yung nangyaring baha at katiwalian dito sa nangyayaring flood control, walang pakialaman tao. Yun ang gusto niyang palitawin eh. Kaya na nagkakaroon ng maraming tao nagrally kasi bayad ayon sa kanya. Wow, sir! Ganyan ba tayo mag-isip? Pilipino na sasaktan ng damdamin, no? Napagnakawan kami, sir. Okay lang pala sa'yo na ninakawan kami? Tapos kami pababayaran? Ano ka ba naman, sir? Huwag naman ganyan, sir. Huwag mo naman kami lokohin mga Pilipino, sir. May mga trolls na nga sa'yo nakikipagsimpatya eh. Huwag mo naman lokohin mga Pilipino. Kawawa mga senior, oh. Kawawa mga PWD, oh. Kawawa buong Pilipinas, so, sir, oh. Nag-aabang kami ng katwiran na maganda, sir. Huwag mo naman porkit nangangatwiran nyo. Ako, baka sabi mo DDS ako. Kasi hindi mo kaya ang butasan. Ano, ay DDS yan, simunting kaalaman. Pag hindi DDS, hindi nyo kaya ang butasan, eh. Huwag naman ganun, sir. Huwag mo naman lukuhin lahat ng OFW, sir. Alam ko parang OFW ka din yata dyan, eh, or diyan ka na citizen sa bansa na yan. Huwag naman, sir. Nakikiusap kami, sir. Huwag naman. Huwag mo naman kami lokohin, sir. Huwag naman, sir. Please, sir. Please. Nakikiusap kami. Binababa namin pagkatao namin sa'yo, sir. Please. Huwag mo naman kami lokohin. At ayon sa ating sources, sa ating kaibigan, ganun din, naitimbre din sa atin ang ating puting kabayo. Ang sabi, ano daw, yun nga, pinagpapalitan ng mga di ba, ang ibang mga mga tawag dito, coordinators, no? Kasi nga mga estapador yung iba. Ang ibig gusto niyang palitawin talaga sa kwento niya, walang magrarally. Pag tinanong, ba't may rally? Bayad lahat yun. Ibig sabihin mo, walang nagagalit sa nangyari ngayon? Walang gusto lumabas? Puro gusto binayaran lang? Ano ka ba naman, sir? So, pinalitan na yung ibang mga coordinators, so mga bago na. So mag-expect tayo na mas marami ang sasama rito na mga mga warriors nila, yung mga tira pasok lang. Oh, tira pasok lang daw. Gusto niya talagang palitawin, walang sasama sa rally kasi wala naman talaga nagagalit kay BBM. Sir, nadaya ka ng mga trolls. Akala mo marami sumusuporta kay Junior. Sir, nagpuyat ako nakag-isang araw. At kanina naubos 3 oras ko. Ha? 2,000 mahigit nakita ko trolls. Abot lang na makakaya ko yun. Ha? Panaginip ko lang to, sir. Kinukwento ko sa'yo. Oh, kasi baka sabihin nila nang bibintang ako, may troll sila eh. Hindi. Yung kinukwento ko, huwag niyong paniwalaan, panaginip ko lang yun. Nagkakalkal ako ng Facebook kay BBM at nakita ko maraming trolls. Panaginip lang lahat yun, sir. Iyan ang taong nag-iisip. Ibig sabihin wala namang mga prinsipyo, talagang mga bayaran rallyista lang. Oh, tingnan mo. Walang magrarally kung walang bayad. Yan siya. Ang gusto niyang palabasin, yung nangyayari ngayon sa Pilipinas, kasi nasa ibang bansa ka, sir, hindi mo nararamdaman siguro. Alam ko na uwi ka rin ng Pilipinas. Siguro naman, baka di mo naabutan nagbabaha, o baka umuwi ka seasonal, o sa summer ka, tatapat. Kaya hindi mo naabutan may baha sa Pilipinas. Kaya nasasabi mo yan, sir. Sir, galit ang taong bayan. Sa iyo na yung pera mo, sir. Hindi namin kailangan yan, sir. Ang gusto namin, sir, kasagutan sa mga katanungan sa pamamagitan ni Senator Rodante Marcoleta. Kukunin sa Taguig, Tondo, at sa Payatas. So, ang bayad sa kanila ay 3,000 per day. Grabe, no? Nakakainggan nyo, no? 3,000 per day, So, guys, 3 araw ang tinatarget nila. Ang organizer nito, ito para sa kaalaman ng lahat
ang nag-o-organize na, ang pinaka-team leader na pala sa Manila na nag-o-organize ay walang iba kundi si Topak Shu. Confirmed. Topak Shu na ang leader na nag-o-organize niyan. Hindi po sila Si Topacio ang gusto niyang palabasin yata dito. Vic Rodriguez, si Topak Shu mismo. Ganun makapangyarihan sa kanya si Topacio. Meron din tayong natutunan, meron din tayong nalaman. Ang codename pala nitong si Pulong ay si Baktin. BAK. Ang gusto niyang palabasin, perfect yung administrasyon ni BBM. Walang dapat mag-rally, walang dapat ikabahala. Sir, nasa realidad tayo ng mundo, sir. Ang hirap ang hirap kasi sa inyo, sir. Ang hilig nyong managinip ng gising. Sir. No? Kaya ang hirap nyong gisingin. EIN. Kaya kung gusto nyong gamitin ang pangalan ni Pulong, subukan yung gamitin ang Baktin. Maririndi yan sapagkat yan ang code. Kala mo dami alam no? Ni Pulong sa Davao at sa sindikato nila. Si Baktin. Talagang yung issue nila pinupunta na sa Duterte, no? Hindi siya nakapagtatapik na di Duterte. Hindi niya kaya eh. Hindi katulad dati, Pinklawan, DDS, kaya natin banatan. Lahat kaya natin banatan. Kung may mali, banatan pag may mali. Siya hindi, DDS lang siya nakabase. Hindi niya kayang banatan yung iba nagkakamali. Sa madaling salita, pag nagkamali na yung mga kampi niya, hindi niya na kayang banatan yun. Anong katunayan? Yun niya na pupunta sa usapan puro DDS siya Confirm po yan. So, maghintay-hintay lang tayo. Check na lang natin. Doon sa mga didilis dyan didilis na naman siya. Talaga, inang gusto niya palabasin talaga. Akala niya, maraming nasumusuporta sa mga BBM niya. Na makigobyerno, at gusto lang ay kapayapaan, panahon ng mag-isip-isip kayo. Pag tinuloy ng iglesia, itong ng INC, itong mga plano nila, mag-isip na kayo. Talagay ko, panahon na para mamili kayo. Ano baga? Dito ba ako sa relihiyon ko o para talaga ako sa bayan? Nako, sir! Hindi mangyayari yan, sir. Ang INC lalong dumadami. Kapag nakikita nila tumutulong sa kapwa, para sa bayan ang kinikilos nila, sir. Pakiramdam mo lang yan, sir. Sir, hindi nyo kayang tibagin ng INC. World War I, World War II, hindi natibag ang INC. Noong World War I, 1940, nagsimula, narehistro ang Iglesia ni Cristo. Ang pagkakaalam ko, marami tayong mga iglesia dyan. Nakapatiran na tayo Sir, doon sila nagsimula sa mahirap na sa kalagayan. Tapos dinaanan nila World War II kung saan binabato yung kapilya, sinusunog yung kapilya nila. Pag binangangaral, hinuhuli nila, pinapatay yung ibang mga ministro nung araw. Ngayon, bunga nga lang kayo, kayang-kaya nyo INC. Ngayon pa kaya malawak na INC, binabayaran ng INC para mag-rally. Utot, magkano binayad? 1 billion daw. 1 billion? Alam mo ba, yung pinagawa yung arena, noong 2009 yata yun, 9 billion yon. Alam mo ba, binili yung syudad sa Amerika. Ghost Town. South Dakota, Scenic, search mo, binili ng INC. Noon pa. Konti pa lang ang INC. Ibig sabihin, ngayon pa kaya, marami na ang INC sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa tingin mo, kukulangin sila ng pera para manghingi pa sa politiko? At kung nanghihingi sila sa politiko, sir, sana may utang na loob sila sa politiko. Ay hindi, politiko may utang na loob sa kanila. Ganon din ang GIL. KOJC, tinitira niya kasi ang KOJC. Ang KOJC tumutulong yan. Diba? Hindi ko pinatanggol yan Mga yan nakikita ko lang, sir. Yung gagawin ng INC yan, hindi yan para sa bayan. Hindi na para sa bayan. Yung ginagawa mo, sir, hindi para sa bayan yan. Ang dami niyang vlog, wala akong nakita na malasakit sa kanyang mga sinasabi na tayo magkaisa, sugpuin ng korupsyon. Wala akong nakitang ganon. Ang nakikita ko, ipagtanggol niya ang BBM at tirahin ng DDS. Bagay na hindi para sa taong bayan. Kanilang layunin ay ang pababain si PBBM, pabagsakin ang gobyerno at iupo si Inday Sayad. Alalahanin. Inday Sayad siya, Inday Sayad siya. Abogado yun, sir. Kung talagang Inday Sayad, sir, umuwi ka ng Pilipinas, patunayan mo Inday Sayad to. Ninyo ang pagpaparesign kay PBBM ay pagpapaupo kay Sayad. Sir, yung BBM mo, sir, suriin mo, sir. Suriin mo, sir. Walang masyadong followers si BBM, sir. Puro trolls. Nakikita namin. Panaginip ko yan. Nanaginip ako. Bakit? Next in line si Sayad Siya ang successor Diba? So, very obvious, no?
At yun nga, nakipagkita rin si Inday Sayad, di ba, sa iglesia. Nakipagkita daw si Inday Sayad sa iglesia, ano pa? Pamuno ng INC kasama si Pulong. Kaya nakipagkita yon na balita, binati ang leader ng iglesia ng happy birthday. Kasi birthday ng October 31. At nagpasalamat sa tulong na ginawa ng INC. Hindi mo binabalita yan. Ang gusto mo, yung sayo lang. Haka mo lang pa. Haka pa lang yan sayo. Sa amin may resibo, may media, nakita. Sa'yo, yung mga pagsasabi mo, sir, hindi namin alam kung saan mo kinuha. So, yun lang. Sa mga Bobong Didilis, Bobong Didilis na. Talaga, wala siyang ibang banggit, Bobong Didilis lang. Ipatira mo sa kanya ang pink, ayaw niya. Maraming mali ang pink, ayaw niya. Maraming mali ang loyalista, ayaw niya. Yeah? Aking ina ninyo. Yan paniniwala natin, nagmumura. Yan ba paniniwalaan natin? Ganyan? So, ano tayo antabayanan lang natin, pero confirm ito. So, abang-abangan natin, unless na sila, dahil nabulilyaso na bukilya, nabukya. Sino kayo na mabubulilyaso mo yung mga rally, hindi tutuloy? Who are you? Sino kayo? Sino kayo? Ano kayo? Kung sakali mag-rally INC, papapatinag sa inyo, hindi na matutuloy? Ibahin nyo. Itong mga plano nila, baka bago na naman sila ng plano. Okay? Basta't ang plano talaga nila, may mauuna silang rally bago ang November 30. May mauuna silang rally. Ngayon, pag nagkatotoo yun, sasabihin niya magaling siya. Ang galing ko, nahulaan ko. Tama siya, sabi ko. Hindi ka magaling, sir. May nagtimbre lang sa'yo talaga. Totoo talaga. Maaari totoo. May mag-rally. Ako, may alam ako. Ayoko sabihin. Yeah. November 30, talagang sila ay makikisawsaw. Makikisawsaw, wala. Sa akin makikisawsaw? Ano paglalaban, ba't sasawsawan? Sir, ipaglalaban yung tama, sir. Bagay na hindi nyo ginagawa yan. Sabit. Presidente yung amo mo. Hindi naman kumikilos para sa bayan. Hindi niya. Panawak. Asan? Kumikilos siya. Nagpapatayo siya ng mga building, lahat okay, nagtatrabaho. Pero ba, sa issue ba ng flood na to, napatawag niya ba yung isang i-cancel naman ng passport? Ayaw. Yung pinangalanan. Ayaw ipatawag ni School Bukol at ni Boy Tago. Dapat presidente manginlaman lang. Nasaan? Ng against corruption at sila'y magkukunwari. So, kaya yon. Tingnan natin ang mga mangyayari Basta't ang tentative date na nila ay November 15 to 15, 16, 17. Yon, November 15, 16, 17. Tentative yon. Loser na kayo. Lapit na kayo maging loser. Magtasis taguan to pati Epipanyo Labrador na nakamaskara. Loser na kayo. Hindi, ayoko lang gano. Abangan natin November 16. Tignan natin mga galing nyo. Salitang Kristiyano, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Yung galing nyo, tignan natin at pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. So, pwede pa magkaroon ng mga pagbabago, kaya kagaya nito, di ba? Usually dapat November 5. Pero yun nga, dahil sa parang hindi nila kakayanin, kapos sa panahon, kapos sa preparasyon, in-adjust nila ang date. Okay? So sa mga didilis dyan, huwag na kayong papayag na ma-estapa kayo kung sasama kayo sa rally, Ang laki ng budget ninyo, 3,000, 3,000 per day. Sir, hindi lang DDS, sir. Huwag mo ipalabas yung DDS mag-rally, sir. Maraming hindi DDS mag-rally, sir. Huwag mo pagbintangan nagbabayad yung mga binayaran sila, sir. Tandaan mo, sir. Sir, nananaginip ka ng gising, sir. Konting tapik naman, sir, kung may tatapik sa'yo dyan. Baka naman sakaling huwag kang managinip ng gising, sir. Mag-rally sila, hindi para bayaran sila. Inyo na yung pera nyo, sir. Kanila na. Mag-rally yan, kung sasama ako, ipaglalaban namin kung ano yung tama, sir. May isa akong video, nagbasa ako ng talata ng Biblia kung bakit ang religion ay kailangan mag-rally minsan para punahin yung mga mali at manindigan sa tama para sa taong bayan. Bagay na hanggang ngayon, di namin narinig sa inyong lahat, sir. Kaya pag sinabi sa inyong 1,000 lang, huwag kayong papayag. 3,000 per day ang nakabudget. Ngayon lang ako nakakita ng vlogger na ganito. Lahat na siya sabi walang batayan. Ang batayan niya, chismis lang din. Mababanggit siya ng mga white horse, kung ano-ano pagbabanggitin niya. Sa inyo. Kaya huwag na kayong magpaloko. Total, pera lang. Walang ganyan po. Invento lang po yan. Ang gusto nyo,
sumama kayo kung gusto ninyo, kunin nyo ang pera, pero wag na kayong manggulo. Nagkaguluhan na, umalis na kayo. Iwan natin niya, pabayaan mo na siya. Wala yan. Wala po maniniwala dyan. Puro trolls po yung mga nakakomment sa kanya. Hayaan mo na yan. Okay. Lahat ng ito, panaginip ko lang. Lahat ng narinig nyo kanina. Bigyan natin yung mga reaction at pagpuna. No? Paalam sa inyong lahat.